So guys, magandang araw sa inyo lahat. Welcome back again to my channel. Bali, ngayong araw na to, ipapakita ko sa inyong isang klase ng motor na hindi ko inakala na mapapahiram tayo. So, meron akong i-review, hindi naman totally review kasi hindi naman ako talaga marunong mag-review ng motor. So, itatry lang natin siyang sakyan. Papakita ko lang sa inyo yung mga features niya. Actually, first time kong makakagamit ng ganitong klase ng motor. So, yun nga, yung motor na to halos kamukha siya ng NMAX. Motor na to ay akala ko sa personal hindi siya nung nakita ko lang siya sa mga videos, akala ko maliit lang siya. So in person pala malaki siya tignan, no, na parang halos kasi laki na siya na NMAX. So bagong lahat, nagpapasalamat ako kay Boss Richard Cain ng may-ari ng motor to na pinahiram tayo. So, ipa-flash ko rito yung kanyang YouTube channel. Paki-subscribe na lang guys. Marami na kayong makikitang mga review nito sa YouTube. So, hindi ko na siya i-elaborate pa. Try lang natin siyang sakyan kung anong experience na mararamdaman ko dito sa motor na to. So, ito na siya. So ito guys, makita nyo, maganda yung kanyang panel gauge. So parang mas okay pa nga siyang tignan kaysa sa NMAX na design no? Ito, astig Tapos dito sa pindutan, meron siyang, pwede nyo patayin yung kanyang headlights. Yan. Tapos itong pula na to, kahit naka-on siya, pwede mo siyang patayin dito. Tapos pwede rin siyang kahit kunyari naka-on siyang ganyan. Yan. On mo siya. Pwede mo siyang patayin dito. Ayan guys, namatay siya. So minsan kahit naka side stand siya, ayan, pwede mo siyang ma-on. Diba? Kahit naka side stand. Hindi kagaya nung maliit na motor na yon, hindi siya pwedeng ganun. Yung kanyang taillights is parang NMAX na rin. Yung laki niya, yung pinakalaki ng katawan niya is kasi laki halos siya ng NMAX. Yung mga pinagkaiba niya lang is yung tambucho niya, yung ganyan. Tsaka yung syempre yung heat guard, tsaka yung dito sa gilid na to, yung sa panggilid. Tapos meron din siyang, ito passing light to ayan. Meron siyang passing light. Tapos high beam, low beam. Tapos ito yung signal light. Ayan. Tapos try natin buksan yung compartment niya. Laki tingnan natin. Ito, laki niya Pero parang may bukol siya rito. Kasi kaya isang full face helmet dito. Siguro, ay baka hindi pa kasi mababa to. Try natin guys, kunin natin yung isang full face helmet ko doon. So, i-try natin yung aking full face helmet. Hindi kasya. Tingnan mo naman. Nakaibo. Hindi siya kakasya. Pwede pa. Kung ganito. Ayun. Hindi kasya yung isang full face helmet. Hindi kasya yung full face helmet. Kaya siguro siya may ganito para lagayan siya ng isang helmet. Yun. Siguro nutshell lang kakasya rito.
Pero yung kung mamalengke ka, medyo maganda-ganda na rin lagayan to. Ganun. Pero okay na rin. May ganun pala siya, oh. Oh, di ba? Maganda yung upuan niya, guys. Tignan nyo naman. Di ba? Meron siyang spring dito. Di ba? Parang, anong tawag doon? Automatic. Oh, hindi yung slow, basta yun. Hindi ko alam ang tawag doon eh. So, yun. Yun, lagay mo na rito. Yan, hada natin. Tapos yung mukha niya, yung ilaw niya is, yan, LED na siya, guys. Tingnan nyo. Ilang, yung parang pinakailaw lang niya yung nandun sa taas. Walang bulb. Oo, wala siyang bulb. Naka-LED na siya, yung maliit na yun. Yan. Pati rito, nagre-reflect dito yung parang niya yun. Kita nyo yung pinaka-orange niya. LED. Pati rito. Yung mukha niya, ang ganda rin. Astig din yung mukha niya kasi tingnan nyo, para siyang sino ba yan? Si Masman ba yun? Basta yun. Maganda yung mukha niya. Yung mukha, PCX. Yung forma niya is parang talaga. Ang talagang NMAX. Oh. Galing. So yun, itatry namin siya mamaya kasi medyo umaambon pa. Titignan ko yung kung maganda siyang imaneho. Actually, hindi pa ako nakakapaggamit ng ganitong klaseng motor ngayon pa lang. Hindi ko maiko-compare sa iba like sa NMAX. Hindi ko siya maiko-compare kasi hindi pa ako nakakasakay din ng NMAX. Siguro, brand-wise, alam naman natin na maganda talaga yung NMAX. Pero, syempre, kung low budget ka at hindi mo afford makabili ng NMAX sa na halagang 100,000 pataas, ito kasi, below 70,000 lang ito. Ang pagkakaalam ko, nasa 60 something lang ito. So, masyadong budget meal siya para sa mga gustong magkamotor na ganito kalaki ang design niya. So, parang, di ba? Pang touring bike talaga siya. Parang, ako gusto ko yung ganitong klaseng motor eh. So, hindi lang tayo pinagpapala pa ng ganitong klase. Sa ngayon, pangarap lang muna natin to. Kasi, although okay naman yung motor ko, malaki rin na rin yung niyan, na itulong niyan sa akin. Pero syempre nangangarap pa rin ako kapag malayo ang biyahe kasi masyadong matagtag kasi ang M3. So ako mas prepared ko yung ganito kalaki talaga. Tsaka pagka kasi nasama ko sila, hindi talaga ako madaling ito kasi iba pa rin yung minamaneho mo yung malaki yung motor kasi malaki yung spring niya, malaki gulong niya, hindi mo ramdam yung lubak, mga ganun ba. Kaya mas gusto ko talaga yung ganitong klaseng motor. So siguro soon makakabili tayo nito. Malay natin, di ba? Hindi natin masabi. Pero sa ngayon hanggang pangarap na lang muna. So yun nga guys, road check namin to. Road check. I-test drive ko to. Pakita ko sa inyo tapos sasabihin ko sa inyo kung ano yung experience ko sa pagdadrive ng Motorstar Easy Ride 150 na to. So sige guys, mamaya na lang ulit. So yung panel gauge niya, kung mapapansin nyo, meron na siyang orasan. Ayan o. Oras, kilometro, yung odometer niya. 700 pa lang yung tinatakbo nito. 700 po. Yung pa lang pala yan. Talaga ba? Bago pa lang. 700, bago pa. Isang ride pa lang yan sa Yate. Bagong-bago pa siya guys. 2 beses baliwag lang. Maganda siya. Pinakamalayo, Yate. Kaya passing light mo na. Maganda. Maganda rin talaga mga brad na meron kang passing light. Kasi dito sa motor ko na to, wala akong passing light dyan. Minsan, syempre, pagkagabi, lalo na napakahina ng ilaw ng
M3, kailangan mong mag-upgrade ng mga, anong tawag doon? Yung ilaw na kinakabit, yung dalawa. Blue water. Basta yun yung parang laser gun ba yan? Yun, kailangan mo pa magpakabit ng extrang ilaw para lang lumiwanag ka. Hindi pa rin kaya ng budget yung magpakabit nun. Although may pera, pero hindi ko siya priority. So, kailangan ko pang maglagay ng extra ilaw diyan. Kasi minsan kapag may passing light ka, pag may lumalabas na maatras na sasakyan yun, hindi ka nila ganong kita. Unlike na mayroon kang passing light, makikita nila na mayroong liwanag, alam nila na may paparating. Yung mga ganun ba.
guys, na-experience ko na manahin yung motor. Maganda siya, napaka-komportable sa position niya sa pag-upo. Meron sa, alam mo, yung paa mo talaga marirelax mo. Ang pinaka-comment ko lang dito is yung shock niya. Hindi siya ganun sa ramdam. Sa ramdam. Malaki yung motor mo pero ramdam mo yung lubak ng kalsada. Medyo, yun lang naman. Pero, the rest, yung lakas niya, yung power niya, kapag ka talagang binigay mo sa motor, maramdaman mo na yung binigay talaga yun. Unlike na, siyempre, pag mamaneho na ito, pag mamaneho na, siyempre, malaki yung difference talaga. So, yun lang. Again, thank you Sir Richard Kainda. Thank you Sir Richard Kainda pagpapahiram na tulog ko. Motor sa TC Ride 150, maganda siya guys. Sulit ang presyo. Please, mga Brad, pakipalo naman si Sir sa kanyang YouTube channel dito. Sa YouTube channel ng TC Basic Tips. Yun po yung kanyang YouTube channel. Yun. Thank you sir, maraming salamat. Yun, guys, gusto nyo din yung ganitong klaseng motor. Para sa low budget na ganitong klase na yung makukuha nyo. Panalo na rin. Panalo na rin. Maraming salamat po na panonood. Sa mga hindi ko na-subscribe, do like, subscribe. Maganda siya guys. Maganda talaga siya. So, for me, okay na okay siya. So guys, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na aking video. God bless sa lahat. Bye.